Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Eto na nga, nagsalita na nga si Senador Amy Marcos sa mga kabulastugan na nangyayari sa loob mismo ng Malacanang. Matatandaan natin mga kaibigan kung paano nga itrato ni Lisa Smugs at Kuting ng Norte at Tambaloslos si Senador Amy Marcos na ito. Ngayon nga ay talagang nakalikom nga ito ng panglaban kay Kuting ng Norte at mga ebidensya na magpapatunay na talagang gamol sila sa kapangyarihan at talagang nagpapatunay na sila ay dakilang kurap mismo sa loob ng Malacanang. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi na nga di umano masikmura ni Senador Amy Marcos ang mga kababalaghan at kasinungalingan ni Tambaloslos at ni Kuting ng Norte na ito. Dito natin makikita kung paano nga nila bulagin ang utak ng taong bayan. Ngunit ngayon nga ay maraming nagigising dahil nga sa mga balita na talagang nagpapatunay at pinapatunayan na rin ni Senador Amy Marcos ang kabulastugan na ginagawa nila sa loob mismo ng Malacanang. Ang tanging nabibilog lamang nila na kahit kakampi pa nila ang bias mainstream media na ito ay talagang hindi pa rin tinatantanan ng mga batikang mga lawyer, mga batikang senador na talagang pinaglilingkuran ang taong bayan. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang mas lumalang ang kurap sa bansang Pilipinas mula nung maupo nga si Kuting ng Norte na ito na talagang sayang na sayang ang pinaghirapan ni former President Rodrigo Duterte sa bansang Pilipinas para maiayos ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Exposing her brother, this is already an achievement for us. Kasi hindi na lang ikaw, ako, hindi na lang sila Marlica nagsasalita. Meron ng kapatid na nagsasalita. Sabi ko nga, napakahirap sa isang kapatid na magsasalita. At ito, hindi lang naman silang nakakarinig. Buong mundo, even international audience, naririnig ito. And I hope pick upin ng international media. Okay, I hope so, mga palangga. Sabi niya, wag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. Yun na nga, sabi ko, ipinpoint na natin to Senator Amy. Okay? Ipinpoint na natin kung sino ito mga sakim na ito, pangalanan natin sila. Bigyan natin sila ng pangalan. At sa bawat araw ng panunungkulan ay laging ihuli ang anumang sarili. Hindi nga, Senator Amy, pag upo pa nga lang ng kapatid mo, yung mga chief of staff ni Sandro, yung si Yaya Vivas, at si Tambaloslos, di ba? Ilan ang bahay binili niya? 3. Okay, di ba? Vlog natin yan. Si Dagdameo, 1 billion house. Ginagahasa na taong bayan. Actually, I'm not that energetic right now kasi napagod ako nandun sa vlog natin. But anyway, I'm trying my best na i-extract itong sinasabi niya. Sabi ni Senator Amy, kayo po ay lumililong. Di ba? Itinataas ang aming mga dalangin. Sabi nga nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ang Diyos laging nandiyan. At kailangan nating gumawa. Ano yung gagawin natin, Senator Amy? Tumulong, well, ngayon, you're part of it. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang taong bayan na matunaw na ang kapatid mo sa ine-enjoy nilang kapangyarihan. Dahil wala silang ginawa kundi mag-party, magsinungaling sa taong bayan. So kasabay ng paglilong sa ating Panginoon, sa ating mga dalangin, okay? Sa makatotohanang pagbangon at pagkakaisa. Okay? Lalong magiging powerful ang lakas ng sambayanan, ng social power namin. Kasi yun lang ang meron kami. We don't have money, we don't have political power. Even you. Well, you have political power, at least din sa Kongreso. But ganun pa man, I hope maging tuloy-tuloy ito. Kasi kawawa na yung taong bayan eh. Sabi mo, para sa mas makatonang pagbangon at pagkakaisa, lugmok na nga kami. Lugmok na ang taong bayan. Ay, okay mo, sorry. So, mali-mali. Seryoso. Tapos biglang, kipay ni Lisa nabanggit ko, giatay. Okay? Sabi niya, wag mo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong, okay, kapatid. So with this message,
kapatid ang taong bayan. So I'm just wondering, kasi yung statement niya, sabi niya, wag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid. Kasi walang ang taong bayan. Sige, let's give let's extract. Let's say for example, ang mini-mention niya, wag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid. At the end of the day, she's still concerned sa kanyang kapatid. At sabi niya ang taong bayan. But Senator Amy, the reason bakit naghihirap ang taong bayan, the generals, yung mga junior officers, mga general na inulat ko na binastos ng kapatid mo. Hindi niya hinarap, nagpatawag siya ng meeting, di ba? Ng command conference, hindi niya hinarap. Sa halip, sila Dameo ang humarap. Binigyan ng sobre, ginawang timawa ang mga generals. Binigyan ng pera at binayaran na lang sila. O binigyan ng bonus o whatever. Hindi hinaharap. Binababoy na ng kapatid mo. So, syempre, alam din namin na concern ka sa kanya dahil kapatid mo Marcos siya. But tama ka din. Okay, na pinakamahalaga ang taong bayan. Dahil sabi mo nga, bilang kami po ay lahat ay anak ng bayan at anak ng Diyos. Pero yung kapatid mo, hindi siya anak ng bayan at anak ng Diyos. Anak siya ni Lisa Fair. Okay? Anak siya ng Jejimonyo. Ikaw na rin mismo nagsabi na hindi mo nakilala yung kapatid mo. Hindi siya, parang hindi siya anak ng tatay mo. Sinong tatay niya? Di si Jejimon Yu. Kasi Senator, hindi ito magagawa ng isang taong matino ang pag-iisip na babuyin ang Pilipinong pinangakuan niya. Binudol ka, binudol kaming lahat. But higit sa lahat, binudol ang Pilipino. Okay lang kung kayo magpamilya magbudulan Pero kinabukasan ng taong bayan, paghihirap ng mga pensioners na hindi binibigay ang kanilang mga pension sa SSS, yung mga retired generals nag-message sa akin. Okay? Sa mga email ko, ang dami. Every day, hindi na kinakaya ng powers ko ang mga mensahe. Hindi ko na ma-vlog lahat. I wish I can vlog every hour, lahat ng problem. But hindi kaya ng alindugo yan. Yung mga pensioners na nadidelay yung kanilang mga pension. So this is not about, Senator, yung concern mo sa kapatid mo. It's all about, alam ko concerned ka dahil binubudol na nga at pinapapagalisan ng demonyo, pero lawakan natin. Katulad ng pinaglalaban ko na, I'm tired every day. May mga panahon na ayoko magdakdak, pero you're looking for me. Ang sabi ko nga, kung gaano ko sinuportahan si Kuting nung ginigising nila ako ng 2:00 ng madaling araw para i-interviewin ako para pabanguhin sila. Gumigising ako ngayon 5:00 na ng madaling araw. Okay, sa California. 5:24 a.m. Kahit napupuyat ako, napapagod ako. Kasi gusto kong malaman, gusto kong ayaw tumigil ng boses ko. Kasi kung anong effort ko para ipanalo si Kuting ang kapatid mo, I will do 3 times. I will exert all my blood, my power, social media power, my effort para tagpasin o tapusin na ang pamunuan ng kapatid mong nagpapahirap sa bawat Pilipino, sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, sa mga palangga ko. This is good, pero ituloy-tuloy na natin ito. Forget about your kapatid. Kung demonyo ang ginagawa ng kapatid mo at milyon-milyon ang mga taong nangamatay, ang mga retired, mga senior citizens na umaasa lamang sa kanilang mga pension, nagka-delay sa Social Security, ang daming nagreklamo sa akin, na nagpa-power trip ang mga inappoint ni Kuting sa SSS. Si Acuzar ng DHSUD, Department of Housing and Development. Anong ginawa niyan? Nagla-land grab ng mga property dyan sa Bataan. Kare-receive ko lang ng email. May mga video. Hindi ko lang maano sa inyo lahat. Kasi this is just a one-woman show. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ang inappoint, Senator Amy, ng kapatid mo, mga jejimonyo. Acuzar is patuloy na nagla-land grab sa Bataan, ginagamit ng kanyang power, hindi binibigay, hindi ini-endorse yung mga nabiling mga kondominium. Itong mga pinaghirapan ng OFW, ng mga working class citizen na nagpapakahirap, Senator Amy, this, bom, baba mo, kulang pa ito. Okay, we have to eradicate all the
hegemonyo na sinasabi mo. It's not enough. Yung speech lang, tapos bibigyan natin ng chance sa kapatid mo. Para sa akin, no way. Enough is enough. Si Sandro Marcos, na nagbumibili ng mga babae sa Congress noong December, na nagyayabang, yung mga demonyo sa Kongreso, okay, na mga kasabot ni Sandro, binibili ang mga kababaihan, mga artista, binubugaw ng mga kongresista. Ito yung laban ko. Okay? Ito yung laban ko na bawat sektor ng ahensya, mukha ng ahensya, binababoy ng kapatid mo. At wala siyang puwang. So, ginagamit siya ng mga hegemonyo sa paligid niya. So, paano natin mawakasan ang mga hegemonyo? Hilain mo kapatid mo palabas sa Malacanang. At nang matapos na. Diba? Kung naniniwala ka na napapaligid na siya ng hegemonyo, papahingayin mo siya sa bahay niya. Dalhin mo siya. Patulugin mo siya. Regaluhan mo ng maraming pulburon. Papadalan ko po yan. Gagawa ako ng pulburon. Once I open my, once I have time, mga palangga, I will make a lot of pulburon. Bumili kayo ha. Regaluhan si Kuting. Okay? Dali. Nag-lobat na itong isa. So ngayon, ano pa dito? Huwag niyo po okay. Bilang, kaisa po ang buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. So ito yun, napapaos na ako everyday. I know, I'm tired, nag-iiba yung aking body system, but I can't help it kasi I have to speak up. Kahit madaling araw, bumabaliktad yung mundo ko, kailangan ko sabayan ng oras ng Pilipinas, baliktad ang trabaho ko, but it's okay lang kasi kahit nakahiga ako, pwede naman ako mag-work. Yun lang ang kagandahan. Kaya sabi ko nga, binigyan ako ng biyaya ng Diyos na, na magkaroon ng opportunity na I can work kahit nakaupo lang, call lang ng bonggang-bongga. So that's good. So anyway, kahit pagod na, ngarag-ngarag na beauty, mas nag-exert pa nga ako ng effort dito sa pagbabasa ng mga mensahe ninyo. Minsan doduling na ako, para na akong pulboronic, alam mo yun, parang bangag ka na minsan. That's overwhelming na reklamo ng taong bayan. Okay, sabi pa ni Senator Amy, tulungan mong mahalin ka namin. Hindi, tungkol na to sa kay God. Okay? Tungkol kay Sarah. Sabi niya, palakasin niyo po ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan. No, Senator Amy, lumalakas lalo ang kanilang pagnanakaw. Diba? Lumalakas lalo, kahit yun sa Senate. Diba? I hope to si Joel Villanueva, narinig ko yung speech niya, I hope lahat ng mga binitawan yung salita, hindi budol. I hope this coming from your heart na you are really concerned about us Filipino. Kasi kayo ang binigyan ng power dyan. Diba? Kayo ang binigyan ng power ng yung iba binili niyo ang power. So you have to help us. Sabi niya, palakasin niyo ang kalooban upang makapaglingkod ng may katapatan, simpatya at pananagutan. Wala lahat halos kawatan. Basbasan niyo po. Teka, maglobat. Asan na yung ano ko? I-charge ko nga ito sandali. Hanggang maglobat na yung phone kong isa. Okay. Sabi niya, ipaalala sa basbasan niyo po ng katapangan ang mga kapwa ko senador upang manindigan para sa aming institusyon, konstitusyon at mandato ng taong bayan. Nandoon si Pia Cayetano doon sa kanyang speech. Sa GIL, nagsalita din siya. Doon mo makikita na, di ba, yung mga Cayetano, anti-Marcos yan. So, ayun, magkaisa na sila. And I hope na sincere kayong lahat dyan. Kasi ginamit yung pangalan ng Diyos Ginamit yung pangalan ng Diyos, sana sincere kayong lahat ng bonggang-bongga. Okay? So, sabi mo po dito, protektahan nawa ninyo. Okay? Protektahan nawa ninyo ang Vice Presidente, ang kagandahang taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. So saying na nasa side siya ni Inday Sara, kaya naman inaaway siya ni Tambaluslos. And only God knows kung ano ang i-adya niya sa atin. Ako, but I'm very positive. Something big will happen. Big, big, big. Okay? Yeah, I think na ano ko na yan. So,
Kung natatandaan kung sabi ko nakapalo kayo sa every single day, 'di ba? Halos yung bunganga ko walang tigil. Binato na ako lahat ng mga pagbibintang ng kung ano-anong mga kaletsehan, kasinungalingan. Kinitil na ni Lisa yung 2 Facebook page ko. May hawak kong ebidensya na sila ang nagpa-take down. Kasi sobrang powerful ng boses natin. The only power we have right now is yung nganga bells natin. Social power. Here in social media. Lahat na yun binubusalan na. Di ba yung vlog natin panoorin yung nakaraan? Ang mga tao sa gobyerno binabayaran na lang. Sinusungal-ngalan para maging tau-tauhan. Binababoy tayo, pero alam mo nakakapagod na. Sabi ko, I'm so tired. Mga palangga. Kapag nawala na to si Kuting, Senator Amy, baka makapag-rest na ako. Pag nawala na yung kapatid mo at ituloy-tuloy mo yung inyong para talaga sa totoong pagbangon at mawakasan na yung sinasabi mo mga jejemonyo sa loob ng Malacanang, halos lahat sila dyan jejemonyo, yung mga inappoint ni Kuting, minus yung mga nandiyan na, yung mga career, they're there for so many years. Yung mga inappoint ni Kuting na inappoint ni Lisa na ultimong French fries, Senator Amy, patatas ipinagbabawal. At ngayon, pinagbabawalan sila mag-video, gustong i-confiscate ang kanilang mga cellphone bago pumasok sa trabaho kasi naaalarma si Lisa, yung Digimonyo na sinasabi mo. Maaring wala ngang alam ang Kuting na kapatid mo, maaring tulog siya. Kasi ayaw nilang mapicturean yung mga kademonyohan nila. If this government ay maayos, malinis, anong kinatatakot mo na mabidyohan ka, na mapicturean ka kung tama ang gagawin mo? Kasi kung ako ang nandyan, mga palangga, kung ako ang nandyan dyan, sabi ko nga sa inyo, para akong isang leader na nakatira sa glass house. Ila-live ko lahat sa inyo lahat. Di ba? Pati sa loob, maliban na yung mga sensitive, di ba? Ipapakita ko kung mga tao ko nagtatrabaho. Isa-surprise visit ko kayo lahat. Lahat yan isa-surprise visit ko. Pag mga nagtsutsuk-tsakan sa loob ng opisina, lalaglag ko lahat sa bangin ng bonggang-bongga. Pag nagnanakaw, laglag ko lahat ng bonggang. Di ba yan ang executive order number 1 natin? Magbubukas tayo ng bangin sa Malacanang, sa bawat jejemonyo, shoot natin sila para tapos na. Anong masasabi niyo? Sandra Camres, bako nga ano ba sabi ni Sandra Cam? Hindi ko pa napanood sa dami. Kaya nagbablog ako palangga eh. Okay? Ano sabi pa dito? Hirap ng paniwalaan si Senator Amy. May credibility issue na rin siya kung nasusubaybayan lahat ng kanyang naging response sa mga expose ni Fair Lady Maharlika. Sabi ni Roalton, I know. I totally understand that. Kahit din naman ako eh. Kaya nga mga puting ass natin, sinasabihan ko, kailangan patunayan ni Senator Amy na kasama siya sa amin, sa taong bayan, para tunawin ang mga jejemonyo. At hindi natin matutunaw, Senator Amy, ang mga jejemonyo kung hanggang nandiyan ang kapatid mo. Dahil ang kapatid mo ay ginagamit ng mga jejemonyo at nagpapagamit siya para magkamkam sila at magiging sakim sila sa kapangyarihan. So, hindi lang yung mga jejemonyong nakapaligid ang bubulyawan mo. Yung kapatid mo, naanuhan mo na yung kapatid mo. Pero again, it's not yet enough, sabi ng ating mga manonood. Sabi ni Grace Targad, never again to Marcos Araneta at Romualdez. Truly, Lee. Okay? So, ngayon, mga palangga, dapat alisin ng mga jejemonyo ang isang admin na gumugulo sa line natin ngayon na nalulugmok sa kahirapan na hinaharap hanggat maaga pa, sabi ni Rab Kiamco. Okay? Ay. Sana mapakulong si Hello Kitty Galema at Tambaluslos, sabi ni Mariah Cari. Ayan, si Mariah Cari nandito. Alright. Tutula ba? Sabi tutula ba si Senator Amy? Oo nga eh. Emotional lang. Give her the benefit of the doubt. Kayo naman. Hindi pa tapos ang laban. Mali mo, may iba pang bom. May vavaba pa. Hindi mawindang kayo. And I'm still expecting for the next. I'm still expecting, mga palangga. Dapat yung firing squad, sabi ni Yam Garcia. Truly, Lee. January 31 lang ang deadline namin sa iyo, Senator Amy, sabi ni Joey Ferrer. Ayan, bolol na si Inday.
walang takot ang mga buhay ng bayan. Anyway, mga palangga, so I hope, for sure napapanood ni Sandro yan, ni Lisa yan, may tagapanood siya, lahat din sa Malacanang, yung speech ni Amy, at napapanood din tayo kasi nakamonitor tayo. And I'm so happy. Kasi lahat ng sinasabi ko dito ay may what? May hinatnan. At lalong magiging effective kung mawala na lahat ang mga jejemonyo. Again, this is your Fair Lady Maharlika, signing off. Pagod ng lola nyo today. Pagoda. Bye. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang pati nga si former President Rodrigo Duterte ay talagang dismayado kay kuting na ito dahil talagang nagpapaalis na nga kay Lisa Smugs at Tambaluslos at wala na itong sariling desisyon. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang hindi na nga masikmura ng batikang senador na ito na si Senador Amy Marcos ang mga kabalbalan na ginagawa ng kanyang kapatid. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.